Walang hiya ka! Mamalita, ano po yun? Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala akong anak na linta! Ilabas mo ang anak ko! Saan mo siya tinatago, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nasa trabaho po si Alwin. Huh, huwag ka nang magsinungaling sa akin, Eva. Pumunta ako sa pinapasukan niya. Matagal nang hindi nagtatrabaho si Alwin doon. Napakasinungaling mo talaga. Po, hindi ko po yun alam, Mama. Nagpaalam po siya kanina na papasok daw po siya. Ay, baka sa iba na umuuwi ang anak kong yon. Kung iwanan ka man niya, ay ako na yung pinakamasaya. Pweh! Makalis na nga! Pinagtitinginan siya ng mga kasama nitong nagtitinda ng isda sa palengke. Sinugod kasi siya ni Aling Lita na may dalang malaking upo. Madalas na gano'n ang tagpo sa pagitan ni Eva at ng biyanan nitong si Aling Lita. 3 taon na itong kasal sa asawang si Alwin, ngunit hindi pa rin sila tanggap ng nanay nito. Labis na nanlumo si Aling Lita nang dalhin ni Alwin sa kanila ang buntis na noon na si Eva. Pinag-aral niya ito sa kilalang kolehiyo sa probinsya nila, ngunit nabigo itong makuha ang diploma. Halos himatayin si Aling Lita nang nalaman nitong tumigil ang anak sa pag-aaral. Si Alwin kasi ang panganay doon, kaya ibinuhos niya ang pera at pag-asa sa anak. Ng babaeng ama nito at may ibang pamilya na, kung kaya't mag-isa na lamang siyang nagtataguyod sa 3 niyang anak. Ang kita nito sa pagtitinda ng gulay sa palengke ang tanging bumubuhay sa kanila. Kaya ganoon na lamang ang pagkadisgusto ni Aling Lita sa manugang na si Eva. Kahit anong pilit kasi nitong pabalikin sa pag-aaral ng anak ay hindi na ito sumusunod. Ayos ka lang ba, Iha? Kuyang sama talaga ng biyanan mong yan, ano? Ayos lang po ako, Lola. Salamat po. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi pwedeng mahina sa biyanan na dragon, ha? Napatawa na lamang ito sa tinura ng matandang kasama niya sa pwesto. Kasalukuyang nagtitinda si Eva ng isda sa palengke. Tinutulungan nito ang kanyang asawa sa paghahanap buhay. Nakarinig siya ng ilang bulong-bulungan mula sa kasama niyang nagtitinda rin ng mga isda. Oy, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Tapos na ang palabas. Abay, atupagin niyo yung isda niyo dyan. Mga tsismosang ito, oh. Inismiran lamang siya ng ilan na naroroon. Sanay na siya dito. Kung wala ang matandang babae, ay hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin nito sa kanila. Maraming salamat po, Lola Loida. Ako huwag kang mag-alala, Iha. Habang nandito ako sa tabi mo, hindi ka nila maaapi. Mas malala pa nga ang buhay ng mga yan. Maiba nga tayo, Iha. Asa na nga bang asawa mo? Parang lagi na lang siyang hinahanap ng nanay niya. Nagpaalam po kanina. Pupunta lang daw po sa trabaho. Baka ho ibang tinatrabaho niya. Malilintikan talaga siya sa akin kapag nahuli ko yun. Huwag mo nang pag-isipan ng ganyan ng asawa mo, Ineng. Magtiwala ka na lang sa kanya para mas lalong tumibay ang relasyon ninyo. Ay, tingnan mo kami ng asawa ko. Abay, going strong pa rin hanggang ngayon. Napahagik-gik ang matanda na mukha namang kinilig. Napangiti na lamang si Eva sa kanya. Sa loob ng 3 taong pagsasama nila ng asawa niya, ay niminsan, hindi nila pinag-awayan ng babae. Laging ang nanay nito ang nagiging problema nila. Nakabukod na kasi sina Eva ng tirahan, buhat noong ikasal sila. Tutol pa nga nung una si Aling Lita dahil ayaw niyang mawalay sa anak nito. Kalaunan, napapayag din siyang magbukod sila dahil sa paglalambing ng anak. Hindi na bigong mag-abot ng pera si Alwin sa nanay niya kada kinsenas at katapusan ng buwan. Pambawi man lang daw yun ng anak sa magulang na minsang nagpaaral sa kanya.
Katapusan na kasi ng buwan kaya naman hinahanap na ni Aling Lita ang kanyang anak. 2 buwan na kasing dumadalang ang pagbibigay nito ng pera. Nabalik naman sa realidad si Eva nang may dumating na customer. Magkano po ang kilo ng isdang yan? 150 po. 140 naman po yung iba. Dyan ako sa 150. Bigyan mo ko ng 2 kilo. Ay, sige po. Salamat po. Eto po, balik po kayo ulit ha. Oo ba? Basta ikaw uli ang magtitinda. Ay, naku po. Dito naman po ako lagi. Balik po kayo ulit. Maraming salamat po. Ay, malakas talaga itong pwesto mo. Kaya inggit sa'yo yung ibang tendera. Ay, naku Lola. Swertihan lang po talaga. Ay, sus, anong swerte? Maganda ka kamo. Ay, Lola naman eh. Ay, naku Eva. Ay, mauuna na ako ha. Paano po yung natitirang isda nyo la? Ilalako ko na lang ito sa daan pa uwi. Sige po la. Mag-iingat po kayo. Umuwi ka na pagkaubos niyan ha. Abay, konti na lang yan. Umuwi ng matanda habang bitbit ang balding may lamang isda. Uugod-ugod na ito. Ngunit hindi kinakikitaan ng kahinaan. Mag-iisang taon na siya sa kanyang pwesto at ang matanda lamang ang naging mabait sa kanya doon. Hindi rin nagtagal, naubos na ang kanyang tindang mga isda. Nagligpit na ito at masayang masaya na uuwi. Wala pang kanyang asawa sa bahay nila nang datnan niya. Naligo na muna siya para matanggal ang lansa ng isda sa kanyang katawan. Pagkalabas niya ng kwarto ay kararating lamang ng kanyang asawa. Pagod na pagod itong naupo sa upuang gawa sa kawayan. Napansin siya nito, kaya naman niyaya siya nitong maupo sa kanyang kandungan. Kumusta ang maganda kong asawa? Nakaubos ako ng isda ngayong araw, mahal. Mabuti naman kung ganun. Napapagod ka na ba? Sakto lang naman. Ikaw ba, kumusta ang araw mo? Ang trabaho mo? Ayun, si boss na naman ang problema. Paiba-iba kasi ng plano. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Aling Dita na hindi na nagtatrabaho sa warehouse bilang payroll manager ang asawa. Hindi naman naglilihim ang asawa nito sa kanya, kung kaya't ito lamang ang pinaniniwalaan nito. Kung ano man ang rason ng kanyang asawa ay tanggap niya. Ganun ba? Ano daw bang pinagawa? Basta marami. Ano nga palang ulam natin? Hindi pa nga ako nakakapagluto ng ulam eh. Kain na lang kaya tayo sa labas. Tutal nakaubos naman ako ng isda kanina. Naku, gastos lang yan. Sardinas na lang ulamin natin. Hindi pa nga ako nakakapagbigay ng pera kay ini. Baka mamaya inaaway ka na naman niya na hindi ko alam. Hindi pa naman. Basta kung aawayin ka ni nanay, magsabi ka lang sa akin. Ayokong ginaganyan ka niya. Sanay na rin naman ako kay mama. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling inaway man ako ni Mama Lita, ikaw ang unang makakaalam. Nagbukas na lamang ng sardinas si Eva upang ulamin nila ng kanyang asawa. Kasabay ng pagsubo ng kanin ay siyang nilunok ni Eva ang kasinungalingang yon upang hindi magkasira ang mag-ina. Ulila na si Eva kung kaya't ayaw niyang maranasan ng kanyang asawa ang mawala ng ina dahil lamang sa ganoong bagay. Lumipas ang mga araw. Napapansin ni Eva ang laging pagod ang kanyang asawa. Hindi naman ito ganun dati dahil magaan lamang ang trabaho nito mula sa pinagtatrabahuhan. Umusbong ang pagdududa nito sa asawa. Ayaw niya mang aminin, ngunit naaapektuhan siya sa sinabi ng ina ni Alwin. Mahal, mukhang pagod na pagod ka yata ah. Kumusta ang araw mo? Ayos lang. Si boss kasi ang daming utos. Alam niya naman na hindi ko kayang gawin ng iba. Mga lahing incheck talaga. Napapansin ko kasi lagi kang pagod nitong mga nakarang araw. Ayos lang, mahal. Huwag kang mag-alala. Ikaw ba? Huwag kang magpapapagod sa pagtatrabaho, ha? Sino pa ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo rin naman?
Huwag ka rin mag-alala, mahal. Ayos na ayos lang ako. Kinabukasan, nakita ng matandang si Loida na nagmumukmuk na si Eva sa harap ng paninda nito. Kaya't marahan niyang tinampala ang kamay nito. Oy, ano bang problema, iha? Abay kay aga-aga, ganyan ang mukha mo. Kasi naman po, Lola, si Alwin eh. Ano na naman bang problema sa asawa mo? Abay, nag-away ba kayo? Alam niyo naman pong hindi kami nag-aaway noon. Uy, ano na naman ba? Huwag mong sabihin pinagdududahan mo na naman ang asawa mo na may ibang babae. Nagdududa na po ako sa kanya, Lola eh. Lagi po siyang pagod. Wala naman siyang oras sa akin. Hindi na nga rin po kami nagtatabi. Isa lang naman po ang ibig sabihin nun. May babae siya. Ay dakoy, Sus Maria Joseph naman, Ineng. Sa tagal nating naging magkaibigan, hindi ko man lang narinig na ng babae ang asawa mo. Ay palagi lang naman yung dragon niyang nanay ang siyang nagiging problema. Iba po kasi ang pakinamdam ko ngayon. Mukha kong may tinatago si Alwin sa akin. Ay ganito na lang ang gawin mo. Puntahan mo siya sa pinagtatrabahuhan niya. Abay magtanong ka doon. Ako nang bahala sa paninda mo. Tila nabuhayan naman ang babae sa kanyang narinig. Agad itong tumayo at inayos ang kanyang gamit ng may pagmamadali. Abay kumalma ka, Ineng. Alam mo ba kung saan siya nagtatrabaho? Meron po yatang nabigay sa akin si Alwin na address dati. Teka lang ho. Eto po. Buti po't nandito pa. Aalis na po ako, Lola. Ay, balitaan mo ko. Ay siya, mag-iingat ka. Hinalikan ni Eva ang noo ng matanda bago ito tuluyang umalis sa kanyang pwesto. Mabilis na tinahak nito ang terminal ng jeep at mahigpit na hinahawakan ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng warehouse na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Agad niya naman itong natunton at nang magtanong-tanong ito. Hindi pa kasi ito nakakapunta kahit na matagal nang nagtatrabaho ang asawa niya. Abala kasi ito sa palengke at wala nang oras pang bisitahin ang asawa. Hindi naman ito nagkulang sa lalaki dahil pagkatapos niyang magtinda sa palengke, inaasikaso naman niya ang mga gawaing bahay. Sa nakabukas na gate ng warehouse, nakita ni Eva ang galit na lalaki. Sinisigawan niya mga manggagawang naroroon. Mukhang yun ang amo nila, ayon sa tindig at sa pananamit nito. Nang makita siya nito, nagkasalubong ang kanyang dalawang kilay. Doon na silayan ni Eva ang singkit na mga mata nito. Ang mas ikinagulat ni Eva ay ang tuwid na pananagalog nito nang lapitan siya nito upang magtanong. Anong ginagawa mo dito, miss? Hindi naman kami hiring. Ay naku po, hindi po ako mag-a-apply. May hinahanap lang po akong tao. Sino ba yon? Kilala ko lahat ng nagtatrabaho dito. Kaya pwede kong ituro sa iyo ang hinahanap mo. Naku, saktong-sakto naman po palang dating ko. Nandito po ba si Alwin? Kumunot ang noo ng kausap niya. Tila nawala ng timpla ang mukha nito. Paasik niyang sinagot si Eva. Si Alwin baka mo? Matagal nang hindi nagtatrabaho ang taong yan dito. Sana hindi ko na siya makita dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya kapag nakita ko ba siya. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? May nagawa po ba si Alwin sa inyo? Malaki ang kasalanan niya dito, miss. Lahat ng tao galit sa kanya. Wala ka na bang ibang itatanong? May gagawin pa kasi ako. Wala na ho. Maraming salamat po. Bagsak ang balikat ni Eva.
nang lisanin niya ang lugar na yon. Hindi niya matanggap na sa kauna-unahang pagkakataon ay naglihim at nagsinungaling sa kanya ang kanyang asawa. Hindi rin niya maintindihan ang sinabi ng lalaki na kausap niya. Mabait na tao ang asawa nito. Kahit pa noong college sila ay palakaibigan nito. Wala siyang nababalitaan na may naging kaaway ito. Kung hindi pa siya nabuntis noon ay baka naging representative pa ito ng kanilang department. Tumigil ang asawa niya sa pag-aaral upang magtrabaho at maalalayan si Eva sa maselang pagbubuntis nito. Pagkatapos ng tagpong yun, hindi na muna umuwi si Eva. Dumiretso siya sa palengke upang kumustahin at balitaan ang matandang kaibigan. Pagkarating niya sa kanilang pwesto, ay abala ang matanda sa kabila ang pag-aasikaso ng kanilang paninda. Nilapitan niya agad ito at kanyang inasikaso ang kanyang pwesto. Oh, Ding, ang aga mong bumalik. Akala ko'y mamaya ka pa. Hindi naman po ako nagtagal doon. Ay ano nga bang balita sa kanya? Hindi na nasagot pa ni Eva ang tanong ng matanda nang lumapit na ang customer. 1 kilo nga nitong bangos? Pakilinis na lang ha? Opo ma'am, 180 po ang 1 kilo nitong bangus. Pakibilisan na lang ang paglilinis miss, nagmamadali ako. Hoy, kalahating kilo nga ng galunggong. Pagod na pagod si Eva ng araw na yon. Hindi niya matukoy kung dahil ba yun sa nalaman niyang pagsisinungaling ng asawa o dahil sa dami ng namimili. Noon lang nakaramdam ng ganoong pagod si Eva. Pagka-uwi niya ng kanilang bahay ay agad itong nakatulog at hindi na nakapagluto pa para sa hapunan nilang mag-asawa. Nagising na lang si Eva nang maramdaman niya ang marahang pagdampi ng labi ng kanyang asawang si Alwin sa kanyang pisngi. Maamong mukha ng kanyang asawang kanyang nasilayan nang buksan niya ang kanyang mga mata. Nakangiti si Alwin habang sinusuklay ng kamay nito ang mahabang buhok ni Eva. Sa isang iglap lang, biglang naglaho ang kanyang pagod na nararamdaman at ang pagdududa sa asawa. Kanina ka pa ba? Hindi pa pala ako nakapagluto. Teka lang, magsasaing lang ako. Napagod ka ba? Tumigil ka na lang kaya sa pagtitinda sa palengke. Marami lang nangyari ngayong araw. Kaya ko naman magtinda. Kumain ka na ba? Magluluto lang ako. Nakapagluto na ako. Tara na, kain na tayo. Pasensya ka na. Hindi ko na malayan ang oras. Hindi, ayos lang. Namiss ko nga na paglutuan ka eh. Hindi ko na halos nagagawa yun eh. Ay, kumain na nga tayo. Kumuha ka na ng pinggan dyan. Ako na ang maghahain ng kanin at ulam. Nang buksan ni Eva ang kaldero, ay agad niyang naamoy ang asim ng sinigang na hipon. Paborito niya yun. Nakangiti siyang nagsandok ng ulam at inilipat ito sa mangkok upang pagsaluhan nilang mag-asawa. Panakanakang sinusulyapan ni Alwin ang asawa habang kumakain ito. Nakangiti ito habang hinihigop ang sabaw ng sinigang na kanyang niluto. Doon naman nagtaka si Eva sa inaasta ng asawa kung kaya't hindi nito napigilan ang sarili na magtanong dito. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Bakit nga? Labas tayo bukas. Bukas? Wala ka bang pasok? Day off ko bukas eh. Hindi na kasi kita na ilalabas. Lagi na lang tayong may trabaho. Bukas ba ang anniversary natin? May nakakalimutan ba ako? Sa susunod na buwan pa yun. Alwin, umamin ka. May nagawa ka bang kasalanan? Una, nagluto ka ng sinigang na hipon na siyang paborito ko.
Tapos nag-aya kang lumabas tayo bukas. Nakakapangduda. Mahal, ano ka ba? Ginagawa naman to natin, di ba? Wala akong ginagawang kasalanan, okay? Gusto ko lang makasama ka bukas. Yun lang talaga. Bumalik kay Eva ang lahat ng nangyari ng araw na yon. Nanumbalik ang kanyang sama ng loob sa asawa dahil sa pagsisinungaling nito at ang kanyang pagdududa na may babae ito. Tahimik niyang inubos ang kanyang pagkain at hindi na pinansin ang asawa. Matapos nilang kumain, iniligpit niya ang pinagkainan nila. Siya ang naghugas ng plato, samantalang ang kanyang asawa ay iniwan niya sa sala upang manood ng TV. Maya-maya pa ay naramdaman niyang mainit na yakap ng kanyang asawa sa likod nito habang naghuhugas siya ng pinagkainan nila. May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Bakit ang tahimik mo, mahal? Alam mo ang ginawa mo, Alwin. Anong nangyayari sa'yo, mahal? Kinakaba naman ako sa pagtawag mo sa pangalan ko. Hindi na nakapagtimpi pa si Eva. Itinigil nito ang paghuhugas niya ng plato at hinarap nito ang kanyang asawa. Tapatin mo nga ako. May babae ka ba? Pumunta ako sa warehouse kanina. Wala ka doon. Sumeryoso ang mukha ni Alwin dahil sa narinig mula sa asawa. Ininspeksyon niya ang katawan ng asawa na labis naman na ipinagtaka ni Eva. Nag-aalala itong tiningnan ang kanyang braso na siya namang iniwas ni Eva. Ano bang ginagawa mo? Wala akong babae. Hindi ka ba nila sinaktan doon? Hindi. Bakit naman nila ako sasaktan? Huwag ka nang bumalik doon, ha. Naiintindihan mo? Sabihin mo nga sa akin ang lahat. Hindi ka naman ganito noon, ah. Hindi ka naman naglilihim. Alam kong may hindi ka sinasabi sa akin. Mabuti nang hindi mo alam, Eva. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Asawa mo ko, Alwin. May karapatan akong malaman ang lahat ng nangyayari sa'yo. Tila natauhan nito dahil sa hinaing ng asawa. Lumambot ang ekspresyon nito at hinawakan siya sa kanyang mukha. Bukas ko na sasabihin sa'yo, ha. Tapusin mo muna ang ginagawa mo dyan at matulog na tayo. Maaga pa tayong aalis bukas. Tanging-tango na lamang ang kanyang itinugon sa asawa. Nauna nang pumasok si Alwin sa kwarto nila at siya namang hindi mapalagay na naiwan sa kusina. Nang pumasok si Eva sa kanilang kwarto ay tulog na ang kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang ito sa kahinubad ang hindi pa nahuhubad na medyas nito. Matagal niyang tinitigan ang mukha ng asawa. Namumula ang kayumangging balat nito. Kahit tulog, ay nakakunot ang kanyang noo na para bang dala-dala niya ang napakalaking problema. Humiga na si Eva sa tabi ng asawa. Bumabagabag sa kanyang isip ang labis na pag-aalala nito nang marinig niyang pumunta siya sa pinagtatrabahuhan. Hindi na makapaghintay pa si Eva na dumating ang bukas. Gusto niyang malaman ang katotohanan mula sa asawa. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya dahil sa pag-iisip ng maaaring maging dahilan ng kanyang asawa. Nagising na lamang siya kinabukasan nang maamoy niyang bagong lutong sinangag. Dumiretso siya sa kusina at doon niya nakita ang kanyang asawa na nakaligo na at nakapangbihis. Nang makita siya nito, agad siyang ngumiti. Good morning. Upo ka na. Hindi mo man lang ako ginising. Mukhang masarap kasi ang tulog mo eh. Saan nga pala tayo pupunta mamaya? Secret. Nagulat si Eva nang dalhin siya ng kanyang asawa sa pamilyar na lugar na hindi niya gaanong napupuntahan ng mga nakalipas na buwan. Mabigat ang kanyang loob
nang dalawin nila ang puntod ng kanilang namayapang anak. May matataas na damo sa paligid nito. May lantang bulaklak na rin na naroroon. Nilinis ng kanyang asawang paligid ng puntod. Naglagay na rin ng dalang bulaklak. Binisita nila ang kanilang nag-iisang anak na namayapa na dahil sa sakit na pneumonia. 3 taong gulang na dapat yun ngayon. Ngunit kinuha agad sa kanila ang kanilang anak noong 1 taong gulang pa lamang ito. Si Eva ang sinisisi ni Aling Lita kung bakit namatay ang kanilang anak. Ayon dito, naging pabayang ina si Eva. Kung nakinig lamang daw ito sa kanya, dapat ay buhay pa ang kanilang anak. Hindi na nasundan pa ang namayapa nilang anak. Ibinuhos na lamang nila ang kanilang oras sa trabaho. Hindi man nila sabihin, alam nilang may kulang sa kanilang pamilya. Birthday ng anak nila ng araw na yon at labis na nasaktan si Eva dahil hindi man lang niya naalala ang kaarawan ng anak. Nagsindi sila ng kandila at nag-usal ng dasal para sa kanilang munting anghel. Hindi sila nag-usap ng asawa habang naroroon sila sa puntod. Pagkatapos nilang bisitahin ang anak, dinala ni Alwin si Eva sa dating paaralan kung saan sila nag-aral ng kolehiyo. Maraming nag-iba sa lugar. May mga bagong buildings, ngunit nandoon pa rin ang dating spot nilang dalawa noong magkasintahan pa lamang sila. Naglatag ng tela si Alwin sa lilim ng isang puno na naroroon at doon sila naupo. Open field yun. Dahil walang pasok ay may mangilan-ngilan silang nakikitang tao. Inilabas ni Eva ang dala nilang pagkain. Bakit dito mo ako dinala? Naalala mo ba nung halos himatayin ako sa sobrang init doon sa PE natin? Hindi ka sanay sa init. Kahit nasa probinsya na tayo nakatira. Oo. Sumasakit kasi ang ulo ko habang nagbababad ako sa araw na matagal. Maraming nangyari sa atin, ano? Dito sa punong ito, ipinangako natin na hindi tayo maglilihim sa isa't isa. Dito ko rin uulitin ang pangakong yun sa'yo. Kaya magtatapat ako. Matagal na akong walang trabaho. Galit sila dahil pinagbibintangan nila ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Wala ako naging babae. Sa ilang taong pagsasama natin, mahal ko kayo ng anghel natin. Kung ganun, bakit lagi kang pagod? May bago ka bang trabaho? Oo. Nag-apply ako sa isang construction site. Hindi naman gaano malaki ang sahod ko doon kumpara sa dati kong trabaho. Pero maayos naman doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na to? Hindi man lang kita nadamayan sa mga panahong may mabigat kang dinadala. Makita lang kitang maayos, okay na ako. Ayoko mag-alala ka pa. Alam ko naman, nasasaktan ka rin sa pagwala ng anak natin. Ayoko nang dagdagan yun. Mahal, nangako tayo sa altar. Nasasamahan kita sa hirap at ginhawa. At nandun ka sa pangakong yun. Di mo ko iniwan kahit naglihim ako sa'yo. Kahit sa susunod na buhay ko, ikaw at ikaw pa rin pipiliin ko maging asawa. Kahit anumang mangyari. Tahimik nilang ninanamnam ang simoy ng hangin sa malawak na lupay na yun kung saan sila nagsimula. Maraming nangyari sa kanilang relasyon, ngunit hindi sila sumuko. Hapon na nang makauwi ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Masaya silang naglalakad habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nawala rin ang mga ngiting yon nang datna nila ang nanay ng asawa na nakahalukip-kip habang inip na naghihintay sa kanila. Nang makita sila nito, dali-dali niyang sinugod si Eva at dinuro. Hoy, babae ka! Abay, saan mo na naman dinala ang anak ko, ha? Ikaw talaga ang luho-luho mo sa katawan.
pagod na ang anak ko sa pagtatrabaho. Tapos ikaw, may gana ka pang magyayang lumabas at gumastos ng pera. Nay, tama na. Hindi niyo malbat tinanong kung saan kami nanggaling. At ipinagtatanggol mo pa yung malandi mong asawa? Oy, sige, magsama kayo! Kinaganyan mo na ako ngayon, Alwin. Matapos kitang bihisan, pag-aralin, mas pipiliin mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin? Saan mo naman nakuha yan, Nay? Huwag mo nga pagbibintangan ng ganyan ang asawa ko. Binisita lang namin ang anak namin. Binisita? Ano yung paper bag na yan? Mukhang mamahalin yan. Masyado mo talagang sinusunod ang gusto niyang asawa mo. Kahit nga bilhan mo ko ng bagong damit, abay hindi mo magawa. Nay naman, ngayon ko nga lang nabilhan ng bagong gamit ang asawa ko. Sa tagal-tagal ng pagsasama namin. Pangalawang beses ko pa lang siyang nabilhan ng ganito. Ako Ako? Nanay mo ko. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpaaral. Hindi na natapos pa ni Aling Lita ang panunumbat sa anak nang sumali si Eva sa usapan. Inabot nito ang paper bag na siyang ikinagagalit nito. Abay, ang bastos mo talagang babae ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Kunin niyo na lang po itong damit na binili sa akin ni Alwin. Kasya naman po yata si inyo, Ma. Ayoko niyan. Gusto ko yung kagaya nung nabili ng anak ni Malu. Abay, maganda yun. Napakamot na lamang sa ini si Alwin. Hinugot niya ang kanyang wallet sa bulsa at binigyan ng pera ang ina. Yun lamang kasi ang ipinunta nito sa kanila. Hindi niya pa ito nabibigyan ng pera dahil nga natanggal siya sa trabaho. Nay, allowance niyo ho ngayong buwan. Dinagdagan ko na yan. Pambili niyo po ng bagong damit. Abay, kulang ito. Nasa 2,000 yung damit na gusto ko. Kumuha na lang din ng pera si Eva mula sa bulsa nito at inabot sa ginang. Idagdag niyo na po ito, Ma. Bilhin niyo na po yung damit na gusto niyo. Ay, akin na yan. Para naman magkakwenta ka. O ay siya, alis na ako. Sa susunod, Alwin, abay huwag ka naman malilate ng pag-abot ng pera. Alam mo naman, nagbabayad tayo ng tuition ng mga kapatid mo. Pasensya na, Nay. May nangyari lang ho sa trabaho. Ay, basta ayusin mo, ha? Hindi dapat nalilate ang bigay mo. Ay siya, alis na ako. At ikaw naman na babae ka, sinabihan na kita. Huwag kang maluho. May pinapaaral pa yung asawa mo. Umalis si Aling Lita na taas ang noo at dalang libu-libong perang natanggap niya mula kay Alwin at Eva. Tiningnan ni Alwin nang may paghingi ng tawad ang asawa. Ang saya nila ng araw na yon ay biglang naglaho dahil kay Aling Lita. Ang akala ni Eva ay ang biyanan lang nito ang magiging problema niya. Ngunit ang kinakatakutan nito ay dumating na sa kanilang buhay nang wala man lang abiso. Nakita niya ang kanyang asawa na may kayakap na babae. Binisita niya kasi ito sa pinagtatrabahuhan niyang construction site para dalhan ng pagkain. Maganda ang babaeng yon. Baling kinita ng kanyang katawan at hapit na hapit ang suot nitong pulang bestida. Tiningnan ni Eva ang sarili. Suot nitong isang kupasing t-shirt na kanyang hinila mula sa kanilang kabinet. Wala man lang siyang inilagay na kolorete sa muka. Maging ang kanyang buhok ay magulong nakapusod. Hindi na ito nakapag-ayos dahil sa pagmamadali na baka gutom na ang asawa. Wala sa sariling sinugod niyang babaeng yon na kayakap ng kanyang asawa. Hinila niya ang buhok ng babae upang paghiwalayin sila. Ang linti mong babae ka! May asawa ng tao yung nilalanti mo! Ouch, my hair! Bagong salong ko lang yan! Ang kati-kati mo babae ka! Ang kati-kati mo! Nagulat si Alwin sa pagsugod ng kanyang asawa. Agad niyang hinila papalayo ang asawa sa babaeng kayakap niya. Ba't tumigil ka na? Nakakahiya ka! Ako pang nakakahiya?
May asawa kang tao, Alwin! Nagmadali akong puntahan ka rito dahil lang akala ko gutom ka na. Yan pa ang aabutan ko! Sino to, Al? Masyadong palingkera, ha? Pasensya na, Grace. Kakausapin ko lang ang asawa ko. Inilayo siya ni Alwin mula sa lugar na yun. Pinagtitinginan na kasi sila ng mga kasamahan niya sa trabaho. May ilang natatawa pa sa kanilang nasaksihan. Galit na sinampal ni Eva ang asawa. Niloloko mo ko, Alwin! Hindi kita niloloko, Eva. Mali ka nang iniisip. Saan ang mali doon, ha? Huli-huli ko kayong dalawa! Umuwi ka na nga. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Iwanan mo yung dalamong tanghalian. Magtatrabaho pa ako. Pinapauwi mo ko para trabahuin mo ang babaeng yun? Umuwi ka na, please. Mamaya na tayo mag-usap. Galit na galit si Eva sa asawa. Imbis na umuwi, ay dumiretso siya sa bahay ni Loida. Umiiyak itong nagsumbong sa matanda. Labis siyang nasaktan sa kanyang nakita. Ay, baka naman kaibigan niya lang yun. Walang magkaibigan na gano'n na nagyayakap ay Lola. Tinanong mo ba kung ano talaga sila? Parisin pa, Lola. Kung magsisinungaling din naman siya. Nako, hindi pagkakaunawaan lang ang nangyayari sa inyong mag-asawa. Pag-usapan nyo yan. Ayoko po siyang makita, Lola. Dito na po muna ako. Nako, Iha. Nasa tamang edad na kayo. Dapat niyong ayusin yung problema niyong mag-asawa. Please, Lola. Dito na po muna ako. Oy siya, sige na. Hindi sa ayaw kita rito, ha. Away mag-asawa kasi ito. At nandito lang ako para gabayan ka. Umuwi ka. Bukas na bukas din sa inyo. Opo, Lola. Maraming salamat po. Kinaumagahan noon ay umuwi si Eva sa bahay nila. Wala si Alwin sa bahay nila nang datnan niya ito. Ngunit may nakahaing almusal sa mesa at may maliit na sulat na naroroon. Katabi ng isang bagong pitas na rosas. Binasa ni Eva ang nakasulat doon. I'm sorry. Huwag kang magpapagutom. I love you always. Ay naku. Hindi niya man lang ako hinintay na umuwi. Kinain na lang ni Eva ang pagkaing inihanda ng kanyang asawa. Nagtatampo pa rin siya dito kahit na-realize niyang may mali siya. Hindi niya man lang tinanong ang asawa kung kaano-ano niyang babaeng kayakap nito. Wala nga siyang nakitang ibang ginagawang dalawa maliban sa yakap na yun. Dahil na rin sa payo ni Loida ay nakapag-isip siya ng maayos. Hinintay niya ang kanyang asawa ng gabing yun upang pag-usapan nila ang nangyari sa kanila. Mahal, nagluto ako ng paborito mong adobo. Maraming salamat, mahal. Kumain na ako eh. Bukas ko na lang kakainin yan. Nawala ang ngiti ni Eva sa narinig. Niligpit niya na lamang ang nakahaing pagkain sa mesa nila. Saan ka ba kumain? Hindi ka man lang agad nakapagsabi. Biglaan kasi. Bihis lang ako ha. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa nangyari kahapon? Yun ba? Kaibigan ko lang si Grace. Naging kaklase ko siya nung high school. At kahapon lang uli kami nagkita. Hindi ko nga inaasahan na siya yung engineer doon. Ang galing niya, no? Maganda na, matalino pa. Wala ka na bang ibang tatanong? Papasok na ako ha. Napatango na lamang si Eva sa sinabi ng kanyang asawa. Naiinggit siya sa babaeng yun. Kung nakapagtapos lang sana siya, ay baka isa na rin siyang ganap na accountant. Hindi niya dapat nararamdaman ang inggit na yun, na siya namang nararamdaman niya sa ngayon. Kinaumagahan ay parang wala kay Alwin ang sinabi niya. Hindi niya man lang napansin ang kakaibang kilos ng asawa. Kinain niya ang nilutong ulam ni Eva para sa almusal. Bago siya umalis ay sinabihan niya ang kanyang asawa na wag na siyang dalhan ng pananghalian.
Mahal? Wag mo na akong dala ng tanghalian ha. Manlilibre kasi si Gray sa amin. Yung engineer na kinukwento ko sa'yo, birthday niya kasi ngayon. Ganun ba, mahal? Sige, maglilinis na muna ako ng bahay. Hindi ka na ba magtitinda sa palengke? Hindi eh. Sa susunod na araw na lang siguro. Hindi nagtinda ng isda si Eva ng araw na yon. Naglaba na muna siya ng damit nilang mag-asawa at naglinis ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay may sunod-sunod na katok na nagpatigil kay Eva sa ginagawa nito. Nang buksan niya ang pintuan, ay apo ni Lloyd ang naroroon. Hingal na hingal itong sinabi kay Eva ang masamang balita. Namatay ang asawa ni Lloyda dahil inatake sa puso. Kaniya namang iniwan ang kanyang ginagawa at sinundan ng bata sa bahay nila. Maraming tao ang naroroon nang dumating siya. Agad naman niyang hinanap si Lloyda sa kumpulan ng tao. Naroroon ito sa sala kung saan nakahigang walang buhay na katawan ng asawa. Umiiyak ito habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ricardo, asawa ko, bakit mo naman ako iniwan? Ricardo! Lola Lloyda, nakikiramay po ako. Eva! Eva! Iniwan ako ni Ricardo. Hindi ako handa, Eva. Ayokong tanggapin ang nangyari. Ganun po talaga ang buhay, Lola. Mahirap po, oo. Pero hindi po natin hawak ang buhay ng mga mahal natin. Sana bumangon siya sa pagkakahimlay para hindi na kami maghiwalay pa. Nangilabot si Eva sa huling binitawang salita ni Lola Lloyda. Alam niyang hindi pa nito matanggap ang pagkamatay ng asawa, kung kaya't inalon niya na lamang ito. Alam ko pong nasasaktan kayo, Lola. Papagpahingin na po natin si Lolo. Dadating na po maya-maya yung punerarya para kunin ang katawan niya. Iniwan muna ni Eva ang matanda kasama ang asawa nito. Pumunta siya sa labas ng kanilang bahay upang magsimulang maglinis. Kinausap niya na rin ang mga tao doon upang tumulong sa paggawa ng maliit na tent para sa burol. Sa dami ng ginawa ni Eva ay hindi na niya namalayan ng oras. Malapit ng gumabi nang magpaalam muna ito sa matanda upang umuwi sa kanila. Lola, lakasan niyo po ang loob niyo ha. Uuwi na po muna ako sa amin. Magluluto po muna ako ng hapunan ng asawa ko. Babalik din po ako mamaya. Maraming salamat sa tulong mo, Iha. Nang makauwi si Eva, ay nadatnan niya ang kanyang asawa na basang-basa ang damit nito. Inis na inis nitong hinugasan ng kaldero nila para magsaing. Napansin siya ni Alwin na kararating lang sa sala. Hindi gaanong kalakihan ang kanilang bahay, kung kaya't madaling mapansin kung may taong darating. Ginabi ka yata. Hindi naman ganito ang uwi mo ha. Saan ka ba galing? Sa bahay ni Lola Lloyda. Namatay kasi ang asawa niya. Kung nandun ka, babangon ba ang patay? Hindi ka malang nagluto o kahit ang nilaban natin, hindi mo nasampay. Kailangan ako ni Lola. Kailangan din kita, Eva. Wala ka ng oras sa akin. Imbis na kakain na lang ako pag uwi ng bahay, kailangan ko pang tapusin ang mga labahan. Intindihin mo naman ako, Alwin, oh. Tama nga si nanay. Nakulam ka ng matandang yan. Kaya hindi mo na siya maiwan-iwan. Hindi man kukulam si Lola Lloyda. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Eh ano, aswang? Baka ngayon yung pamatay sa asawa niya eh. Alwin! Konting respeto naman sana sa matanda. Naging mabuti siya sa akin. Eh di magsama kayo ng kaibigan mo, aswang! Makaalis na nga! Saan ka pupunta, Alwin? Gabi na, baka mapano ka pa sa daan. Pupunta ako kila nanay. Doon ako maghahapunan.
Nagutom ako dahil wala man lang ako naabutang pagkain dito. Kasi ang asawa ko, nandun sa matandang aswang! Alwin naman! Malayo pang bahay nila mama. Magbubukas na lang ako ng dilata. Yun na lang ang ulamin natin. Wag na, alis na ako! Hindi na napigilan pa ni Eva na umalis ang kanyang asawa. Ang ginawa na lamang niya, itiniklop niya ang mga damit na natuyo na ilang araw niya nang hindi nagagalaw. Lagi kasi itong nasa bahay ng matanda. Sa susunod na araw ay libing na ng asawa nito. Kung kaya't hindi maganda o gaga ang matanda sa pag-aasikaso sa mga bisita. Isa lang kasi ang anak ni Lola Loida at hindi ito makakauwi dahil nasa ibang bansa ito nagtatrabaho. Walang ibang inaasahan si Lola, kaya naman hindi rin ito maiwan ni Eva. Nang gabing yun, pinaulan na ng bala ng mga nakamotor si Alwin nang pauwi ito sa kanilang bahay. Hindi na ito nakatakbo o nanlaban pa dahil sa bilis ng mga pangyayari. Walang gaanong dumadaan sa lugar na yon, kung kaya't hindi agad nakita ang duguan na katawan ni Alwin. Maya-maya pa ay dumaan si Lita sa madilim na tulay na yon. Galing siya sa burol ng asawa ni Loida dahil napagkasunduan nilang mga tindera sa palengke na dumalaw at magbigay ng konting abuloy. Hindi naman ang pakikiramay ang sadya ni Lita doon, kung hindi ay ang sugal. Wala ito sa mood dahil natalo sila ng ilang daan. Kapag minamalas ka nga naman talaga, oo, ay nakakainis! Nadaanan niya ang isang lalaking nakahiga sa kalsada. Inismiran niya lang yon at hindi ito pinansin. Binalikan niya rin agad ito dahil napansin niya ang pamilyar na damit na suot nito. Kanyang binili yon noong 12 kaarawan ng pangalan niya. Hindi siya maaaring magkamali dahil yon ang natitirang ganoong klase ng damit. Nakipag-agawan pa siya noon dahil usong-uso yun ng mga panahon na yun. Nang lapitan niya ang lalaking nakahiga sa kalsada, nakumpirma niya na ang anak niya ngayong si Alwin. Duguan ito at wala ng buhay. Napasigaw si Lita sa nakita. Tulong! Ay, tulungan niyo ang anak ko! Ang anak ko! Tulong! Wala sa sariling binuhat niya ang kanyang anak. Kahit na mas mabigat ito sa kanya, ay hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas upang itawid ang anak sa mahabang tulay na yun. Dinala niya ang kanyang anak sa kanilang bahay. Tulog na tulog ang dalawa nitong anak nang dumating siya. Itinago niya sa kwarto niya ang anak. Pinunasan ng mga dugo sa katawan nito. Umiiyak siya habang binibilang ang mga tama ng baril sa kanyang katawan. 20 ang tama ng baril na nasa iba't ibang parte ng katawan nito. Pagkatapos niyang punasan, ay binihisan niya ito ng bagong damit. O ayan anak, ang gwapo-gwapo mo na ulit. Matulog ka lang dyan ha. Nandito lang si nanay sa tabi mo. Pakanta-kanta si Aling Lita habang naghahanda ng almusal sa araw na yon. Mukhang masaya ito dahil nagluto siya ng adobo bilang ulam sa agahan nila. Nagtataka man ang kanyang 2 anak ay hindi na ito nagtanong pa. Ang akala nila ay nanalo ito sa sugal noong nakaraang gabi. Akin itong pakpak ng manok. Ano sa'yo? Ako ang nauna dyan eh. Paano ikaw ang nauna? Eh hawak ko na nga. Shh! Tumahimik nga kayo. Abay natutulog ang kuya nyo. Huwag niyong gisingin. Bakit po nandito yung si Kuya Nay? Sino ang kasama ni ate sa kanila? Ay nako, huwag mo nang hanapin ang babaeng yon. Dito na muna titira ang kuya nyo. Kawawa naman si Ate Eva. Walang kasama sa kanila. Huwag mo ngang mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yan. Hayaan mo siya sa kanila. Pagkatapos nilang mag-agahan, dinala ni Lita ng pagkain ng kanyang anak na payapang natutulog sa kanyang kwarto. Anak, eto ay kumain ka na muna. Bumangon ka na dyan anak. Hindi ba't paborito mo itong adobong manok?
Abay, nag-aagawan pa nga yung mga kapatid mo doon sa isang piraso ng pakpak. Tingnan mo, oh. Ipinagtabi kita. Alam kong paborito mo rin itong pakpak. Anak, Alwin, kausapin mo naman ang nanay. Anak. Walang natanggap na sagot si Lita sa anak na himbing ang tulog. Iniwan niya ang pagkain sa lamesa na nasa tabi ng higaang yun. Lumabas siya ng kwarto at sinigurong nakalak ang pintuan nun. Ipinasok niyang mabuti ang susi sa loob ng kanyang bra. Palingali nga pa itong pumasok sa kusina. Doon, nakita niya ang kanyang anak na si Anton na naguhugas ng plato. Anton, ikaw na muna magbantay sa pwesto ngayon. Po, may gala kami ng barkada ko ngayon eh. Si Anding na lang po ang utusan nyo. Anong ako? May gagawin akong project sa kaklase ko. Di ako pwede, no? Magbukas na kayo doon. Ikaw na doon, Anton. Ano ba yan? Nakakainis naman eh. Sinabi ko na ngang gagala kami. Walang nagawa si Anton kung hindi sundin ang ina nito. Alam niya kasing kahit anong pagpupumilit niya ay mas papaboran nitong kanyang dalawang anak na nauna sa kanya. Siya kasi ang bunso kaya't laging nasa kanyang bagsakan ng utos. Kung hindi lang sana sila iniwan ng kanyang ama ay siguradong sunod siya sa layaw. Siya lang kasi ang paborito nito. Inis niyang pinag-aayos ang mga gulay at ang ilang paninda sa pwesto nila. Nakita nito ang kanyang ate Eva na nasa kanyang pwesto at kausap ang isang matandang babae na mahinang nagpapaypay ng kanyang panindang isda. Isinawalang bahala lamang yon ni Anton. Sa kabilang banda naman, kinausap ni Eva ang matamlay na matanda. Ilang araw pa lang, magmula nung ilibing ang kanyang asawa, ay nagtinda na ito ng isda sa palengke. Lola, ayos lang po ba kayo? Sigurado po kayong kaya nyo nang magtinda ngayon? Ay, oo naman Maaalala ko lang ang asawa ko kung nasa bahay ako. Mabuti nang nandito ako. Basta kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang po ako ha. May mas malaki ka pang problema sa akin. Hindi pa rin ba umuuwi ang asawa mo? Ilang araw na nga pong hindi umuuwi Nag-aalala na nga po ako. Ay, saan ba siya ngayon? Ang balita ko po, nasa bahay po nila. Pasensya ka na Nag-away pa kayo ng dahil sa akin. Hindi naman po ikaw ang dahilan kung bakit po kami nag-away, Lola. Nang araw ding yun, hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa buhay ni Lita. Habang naglilinis ng kwarto, naramdaman nito ang paggalaw ng kanyang anak. Sa gulat, nabitawan nito ang dalang walis. Titig na titig si Alwin sa kanya. Ngunit walang mababakas na ekspresyon sa mukha nito. Anak! Nabuhay ka! Abay, totoo nga ang Diyos! May himala! Niyakap niya ng mahigpit ang malamig na katawan ng kanyang anak. Walang mapagsidla ng saya niya ng araw na yun. Ang kanyang namatay na anak ay muling nabuhay. Ilang araw nang matamlay si Eva dahil hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Isang araw, nakita niya si Alwin na nasa palengke. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mga mata. Malapit ito sa pwesto ng gulay ng kanyang ina. Lalapitan niya sana ito, ngunit hinila siya ng kanyang biyanan. Mariin siya nitong tiningnan at agad na inilayo ang anak. Narinig niya si isang customer doon na nagrireklamo dahil sa amoy. Ano ba naman yan, Aling Lita? Ang baho naman dito. Parang patay na inaagnas na. Mabaho ba'y kamo? Opo, ano ba naman yan? Abay, mabaho kasi ang bunganga mo. Malapit yan sa ilong mo. Yang mabahong hininga mong naaamoy mo.
Abay kung ano-ano bang pinagbibintang mo sa akin. Ewan ko sa'yo, Aling Lita. Mabaho nga kasi talaga. Ay dakoy, perwisyo. Fresh na fresh pa itong mga gulay ko. Pagkaalis ng babaeng yun, kanya namang hinarap ang kanyang anak na nilalangaw na sa isang gilid. Takoy, huwag mo nang pansinin yung babaeng yun, anak. Hindi ka mabaho. Amoy baby powder yata itong panganay ko. Hindi ba, anak? Ay, teka lang ha. Aayusin lang ni nanay ang paninda ko. San ka lang? Pumugsi si Alwin nang mabasa siya ng tubig na winisik ni Aling Lita sa kanyang gulay. Nabasa ang daliri nito. Nagkalat ang mga uod at mas lalong bumaho. Nagwala ito na agad namang dinaluhan ni Aling Lita. Anak, si nanay ito. Tahan na ha. Tahan na, hindi ko naman sinasadya. Tumahan ka na. Ay masakit ba? Ay patawarin mo na ang nanay, anak. Hindi ko naman alam. Hindi mapakali si Eva. Masyadong matagal na ang isang linggong pagtatampo ng kanyang asawa. Sinadya niya ang pwestong gulayan ng kanyang biyanan. Timing naman na si Anton ang nagbabantay sa pwesto, kung kaya't malaya siyang nakapagtanong sa binata. Anton, nandyan ba sa inyo si Alwin? Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi sa amin. Oo ate, nandun sa bahay. Hindi nga pumapasok sa trabaho yun eh. Ewan ko din kay nanay. Ayaw niyang palabasin si kuya. May pinag-awayan ba kayo ni kuya? Akala ko nga, hindi naman seryoso yun eh. Pero mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi. Pwede mo bang sabihan siya na umuwi na sa bahay? Kung malapitan ko po, hindi rin kami gaano nakakalapit sa kanya ate. Lagi siyang nasa kwarto ni nanay. Sige, maraming salamat Anton. Habang papunta sa palengke si Eva, ay nakita niya ang kumpulan ng mga tao sa may gubat. Hindi kalayuan sa kalsada. Hindi niya na ito pinansin. Dumiretso na lamang siya sa palengke. Hindi naman kasi ito tsismosa gaya ng iba. Nang makarating siya sa palengke, nadatnan niya si Lola Loida na kagagaling lang sa isang pwesto na kasama rin nilang nagtitinda ng isda doon. Ano pong ginawa niyo doon, Lola? Mag-iingat ka, iha. May nakitang katawan ng lalaki doon sa may gubat, malapit lang sa inyo. Ang sabi, kagagawan daw yun ng aswang. Aswang po, Lola? Uso pa rin po ba yun ngayon? Abay, oo naman. Kung saan-saan sila pakalat-kalat. Hindi nga natin alam na baka aswang nang nakakasalamuhan natin araw-araw. Nakakatakot naman po kung ganun, Lola. Tumigil naman sa pwesto nila si Aling Lita at nakisali sa kanilang usapan habang nakapamaywang. Ay syempre, ikaw lang naman ang aswang dito, Loida. Kaya nga siguro namatay yung asawa mo dahil inaswang mo. Naman, huwag niyo naman pong ganyanin si Lola. Kamamatay lang po ng asawa niya. Alam ko na yung mga galawan ng ganyang aswang na yan. Nag-aabang yan ang bibiktimahin. Aba hindi na ako magugulat kung biglang lapain kanyang kasama mo. Hindi po aswang si Lola Loida. Ayos lang ako, Ining. Kahit ano pang sabihin mo, Lita, walang katotohanan ng mga yan. Umalis ka na nga rito at minamalas pang paninda namin. Makaalis na nga. Huwag kayong bumili dyan sa mga aswang na yan. Baka imbes na isda ang bilhin nyo, abay lamang loob na pala ng tao. Ay, puruha talaga yung biyanan mo, iha. Siya ka mong aswang. Pagpasensyahan nyo na lang po, Lola. Ano pa nga ba? Sa sumunod na araw, ay naging sunod-sunod ang mga namamatay sa kanilang lugar. Naalarma na ang mga otoridad sa itinuturong aswang na salarin sa pagpatay.
Pinag-iingat ang mga taong naninirahan doon. Bago mag alas 6, ay inaabisuhan ng mga mamamayan sa lugar na yon na huwag nang lumabas pa ng gabi kung hindi naman kinakailangan. Dahil walang gaanong kaibigan si Eva, maliban sa matanda, ay walang nakapagsabi sa kanya na hindi na pwedeng lumabas ng ganong oras. Sinadya niyang puntahan ang bahay ng kanyang biyanan upang kausapin ang asawa. Nadaanan ni Eva ang tulay kung saan namatay si Alwin. Bilog na bilog ang buwan at malamig ang ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang balikat. Nakaamoy ng masangsang na amoy si Eva na nasa gilid ng tulay. Napansin niyang may lalaki roon na may ginagawang kung ano. Hindi na lamang niya ito pinansin at dire-diretsong tumawid doon. Ilang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Eva bago kumatok ng 3 beses sa bahay ng kanyang biyanan. Tao po! Tao po! Hoy, sino bang nandyan? Teka lang! Bumukas ang pintuan at tumambad kay Eva ang biyanan nitong nakapantulog na. Napairap na lamang ito nang makita si Eva. Oh, ano kailangan mo? Gusto ko po sana makausap si Alwin. Ilang araw na po kasi siyang hindi umuuwi. Ayaw na nga ng anak ko sa'yo. Kaya umalis ka na rito. Hindi po kayo magdidesisyon sa aming dalawa, Ma. Maniniwala lang po akong ayaw na sa akin ni Alwin. Kung narinig ko po mismo sa kanya yon. Papasukin niyo po ako. Alwin? Alwin, mahal! Nandito ako! Mag-usap tayo! Ay, naku, ang kulit mo ring babae ka, ano? Wala nga siya rito! Kaya nga umalis ka na! Hindi pinansin ni Eva ang biyanan na nagpupumilit na paalisin siya. Binuksan niya ang pintuan ng kwarto, ngunit wala ito roon. Nang pihitin niya ang 3 pintuan, ay doon na siya itinulak ng matanda. Naamoy ni Eva ang masangsang na amoy na yun na siyang naamoy niya sa palengke at sa tulay kanina. Ano pong amoy yun? Bakit ang baho, Ma? Abay, wala ka nang pakialam doon. Umalis ka na! Kita mo nang wala dito si Alwin eh. Ang kulit mo rin talagang babae ka, no? Uuwi na po ako. Kung sakali pong umuwi man dito si Alwin, pakisabi na lang po na umuwi na sa bahay. Oy, sige na! Umuwi ka na! Nabigong makita ni Eva ang kanyang asawa. Nakatungo itong naglalakad sa tulay. Hindi niya napansin ang lalaking nakaabang sa kanya. Walang ano-ano ay nabangga siya nito. Duguan ang kanyang damit at sobrang baho na rin. Kung kaya't napatakbo na lamang sa takot si Eva. Isinarado niyang mabuti ang mga pintuan ng kanilang bahay. Hindi niya naaninag ang mukha ng lalaking yun. Ngunit nakakasiguro siya na hindi yun isang tao. Kinaumagahan, naikwento niya sa matanda ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Ay, yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Hindi mo ba nabalitaan? Abay, may pinatay na naman. Malapit ito sa tulay. Hey, Diyos ko! Ano bang nangyayari? Sobrang nakakatakot na. Bakit po ba sa lugar lang natin nangyayari ang patayan? Kung hindi siguro ako nakatakbo, baka po napatay na ako ng kung anumang nilalang na yun. Ay, sana nga ba yung asawa mo? Hindi pwedeng nag-iisa ka sa inyo. Baka mamaya akyatin ka dyan ng masasamang loob. O di kaya'y kung anong nilalang na paggala-gala sa gabi. Yun na nga po ang problema ko, Lola. Wala po siya sa bahay ni na Mama Lita. Pero ang ipinagtataka ko lang po, masangsang na amoy po sa bahay nila. Amoy na bubulok. Ay, baka naman mga gulay lang yon na hindi na ibenta. Ang narinig ko nga, ay halos wala nang bumibili dyan sa kanya. Kasi naman daw, ang baho ng pwesto niya. Namimiss ko na po talaga ang asawa ko, Lola.
Pupuntahan ko po ulit sa kanila mamaya. Baka po magkita na kami. Abay Iha, delikado na. Bukas ka na lang ng umaga pumunta. Hindi naman po ako magpapagabi, Lola. Pagkatapos ko po, diretso na po ako sa bahay nila. Dalhin mo itong balisong na ito mamaya. Proteksyon mo yan. Pagmamayari yan ng asawa ko. Pero ipapahiram ko muna sa'yo. Huwag na po, Lola. Sa inyo na po ito. Kunin mo na, Iha. Ibalik mo na lang sa akin bukas. Saradong pwesto ni Aling Lita nang daanan niyo ni Eva bago ito umuwi. May iilang uod na gumagapang sa sahig nun na siya namang winalis ng isang tinderang naroroon. Totoo nga ang narinig niya sa matanda. Pati na rin ang kalapit pwesto nito ay naaapektuhan na rin ang kita dahil umiiwas ang mga customer na mapadako sa lugar na yun. 5:30 nang makarating si Eva sa bahay ng kanyang biyanan. Walang tao roon, ngunit narinig niya ang boses ng ginang na nasa likod ng kanyang bahay na may kausap. Pinuntahan niyo ni Eva at doon nakita niya si Aling Lita at ang kanyang asawang si Alwin. Nakataliko dito sa kanya, ngunit alam niya na yun ang kanyang asawa. Naamoy na naman niya ang mabahong amoy na yun. Habang patagal ng patagal, mas lalong bumabaho ang amoy na yun. Napatakip na lamang siya ng kanyang ilong. Agad naman niyang tinawag ang ginang na naroroon sa likod ng malaking puno na mukhang may itinatago. Mama Lita, ano pong ginagawa mo dyan? Hoy Eva, bakit ka ba nandito? Pwede ba umalis ka na? Bakit po ba? Ano po bang nangyayari? Alwin? Alwin? Mama Lita, ano pong nangyayari kay Alwin? Pwede ba Eva? Nagmamakaawa ako. Huwag kang magsusumbong. Pakiusap Eva. Hindi ko po kayo maintindihan, Mama Lita. Ano po bang nangyari kay Alwin? Bakit siya nandito? Napatakip na lamang ng bibig nang makita niya ang katawan ng isang lalaki na maputla na. Tila nawala na ito ng dugo. Titig na titig sa kanya si Alwin. Duguan ang bunganga nito. Akmang lalapit sana si Alwin sa kanya. Ngunit nanginginig na umatras si Eva. Huwag kang lalapit sa akin. Sino ka? Anong ginawa mo kay Alwin? Eva, si Alwin yan. Maniwala ka. Si Alwin yan. Siya yung asawa mo. Anak ko siya. Hindi halimaw ang asawa ko, Mama. Nasaan ba si Alwin? Ilabas mo na siya, Ma. Ilabas mo na si Alwin. Ma, bakit ba ayaw mo kong sagutin? Alam kong ayaw niyo po sa akin. Pero ano po bang ginagawa niyo sa anak mo? Ma, asan ho si Alwin? Wala akong ginawa sa kanya, Eva. Umalis ka na rito. Baka may makakita pa sa atin. Baka saktan pa nila yung anak ko. Ayoko. Bitiwan niyo ako. Wala po akong asawang halimaw. Gulong-gulo si Eva ng gabing yun. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Dumiretso siya sa tahanan ng matandang kaibigan. Sunod-sunod na katok niya sa pintuan nito na halos masira na ito. Lola! Lola, buksan mo po ang pinto! Si Eva ito! Lola! Lola! Ay, sus Maria Josep naman, Eva! Abay, gabing-gabi na. Bakit nasa labas ka pa rin? Ano bang nangyari sa'yo? Ay, halika! Pumasok ka dali! Pasok! Lola! Lola! Sinisinok noon si Eva habang umiiyak na nakayakap sa matanda. Naguguluhan man ang matanda ay niyakap na lamang nito pabalik si Eva. Ano bang nangyayari, Iha? Magkwento ka. Makikinig si Lola.
Si Alwin po, Lola. Bakit? Ano bang nangyari sa asawa mo? Aswang po si Alvin la. Aswang po siya. Teka nga. Hindi kita maintindihan. Paanong naging aswang ang asawa mo? Hindi ko rin po alam, Lola. Nakita ko lang po siya kanina habang nilalantakan niya yung katawan ng isang lalaki. Ay, Diyos ko! Ibig sabihin, siya ang salarin sa mga patayan dito sa atin. Hindi po ako sigurado, Lola. Pero isa lang po ang sigurado ako. Alam po ni Mama Lita ang lahat. Hindi ko na alam ang sasabihin ko, Eva. Masyadong nakakagulat ang lahat ng impormasyon na nalaman mo. Lola, pwede po bang huwag muna nating sabihin ito kahit kanino? Di ko alam, Eva. Hindi natin alam kung sino na ang isusunod niya. Sa sumunod na mga araw, ay laging napapansin ni Eva na parang may tumitingin sa kanya habang may ginagawa siya sa labas ng kanilang bahay. Kasabay noon ay ang mabahong amoy na nabubulok. Dahil na rin sa takot, hindi na ito lumalabas ng bahay. Kung kaya't ang matanda niyang kaibigan ang siya na lamang na dumadalaw rito. Alam niyang nasa paligid ang asawa nito. Nagmamasid at nag-aabang lang ng pagkakataon upang lapitan siya. Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo, Eva? Paano ko po kakausapin ng patina? Naririnig ka pa niya. Ang mga kagaya ng asawa mo ay hindi pa natatapos dito sa mundo. Kausapin mo siya, Iha. Baka malaman mong sagot. Natatakot po ako, Lola. Baka po saktan niya ako. Hindi ka sasaktan ng asawa mo. Naniniwala akong nandyan pa rin siya. Kahit naging amalanhig na siya. Amalanhig po, Lola? Ano po yun? Ito ay mga taong pumanaw na. O yung mga taong pinaslang at hindi na matahimik. Yung mga hindi natatahimik na amalanhig ay hindi titigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng kanilang nais. Malimit silang nagpapakita sa isang tao na napili nilang siyang sumagawa ng kanilang ninanais. Baka ikaw ang kailangan niya, Iha. Kausapin mo siya upang matahimik siya. Lola, samahan niyo po ako. Natatakot po ako. Hindi pa sila nakalalabas ng bahay ay biglang dumating at hinihingal na si Anton. Palingon-lingon nito sa kanyang likuran na para bang may pinagtataguan. Isinarado niyang mabuti ang pintuan at sumilip sa bintana ang binata. Anton, anong nangyari? Bakit hingal na hingal ka? Ate, si Kuya! Si Kuya, ate, aswang! Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Alam mo, ate? Alam mo na aswang si Kuya? Kailan ko lang naman nalaman. Ano bang nangyari eh? Ganito kasi yan, ate. Di ba pauwi na ako? Dumaan ako doon sa may tulay. Kasi yun ang pinakamalapit na daanan papuntang bahay. Tapos nakaamoy ako ng patay, ate. Oh! Patay! Amoy patay! Yung tipong nabubulok na. Grabe! Ang baho, ate. Pagkatapos nun, may nakita akong lalaki naglalakad. Sa kanya nanggagaling ang amoy, ate. Hindi ko naman alam kung bakit inakbayan ako nun eh. Tapos nang tingnan ko, si Kuya pala yun. Duguan ang bunganga niya, ate. Tapos sa bandang leeg niya, may lumalabas na mga uod. Uod? Yan ang hindi ko alam, ate. Matagal nang patay ang kuya mo eh, oh. Anong matagal ng patay, Lola? Kasabay pa nga namin minsan kumain eh. Kinakausap din siya ni Nanay. Lola, baka nakulam lang si Kuya.
Kaya niyo bang tanggalin ang kulam, Lola? Matanda lang ako, iho. Pero hindi ako albularyo o manggagamot. Ang alam ko sa amalanhig ay hindi sila matatahimik hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ang tanong, ano nga ba yon? Ang makakasagot lang yan ay si Mama Lita. Alam niya ang lahat ng nangyari kay Alwin. Paano mo nasabi, ate? Nakita ko siya nakasama si Alwin habang nilalantakan niya ang patay na katawan ng lalaking yun. Saan ba si Mama? Puntahan natin siya. Sa bahay yata, ate. Pero natatakot ako sa aswang. Ayoko na lang sumama. Dito na lang ako. Ang usap-usapan noong araw, takot ang amalanhig sa tubig. Magdala na lang tayo ng tubig bilang pangontra sa kanya. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko ngayon ang makasagupa ng amalanhig. Habang dala-dala nila ang 1 litro ng tubig, asin at bawang, pinuntahan nila ang bahay kung saan namamalagi ang amalanhig. Wala ito sa tulay nang dumaan sila roon. Pagpasok nila ng bahay, ay doon nila naabutang umiiyak si Anding habang nasa harapan naman ito si Alwin na duguan ng damit. Si Aling Lita naman ay nakaluhod at nagmamakaawa sa anak. Anak, pakiusap. Kailangan tayo ng kuya mo. Ma, matagal nang patay si kuya. Ano bang ginawa mo sa kanya? Ma? Totoo pala talagang patay na si kuya? Hindi totoo yan. Nakikita nyo. Buhay na buhay ang kuya mo. Tama na yan, Lita. Pagpahingahin mo na ang anak mo. Marami nang namamatay dahil sa pagiging makasarili mo. Alam kong ina ka rin, Loida. Alam kong alam mo ang pakiramdam nang mawala ng mahal sa buhay. Tama na, Lita. Gusto na. Eva, kausapin mo na ang asawa mo. May pag-aalangan man, nilapitan niya ang kanyang asawa. Hindi na nito inalintana ang mabahong amoy na yon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Titig na titig naman sa kanyang lalaki na para bang nakikilala siya nito. Umiyak si Eva habang kinakausap ang asawa. Mahal ako to, si Eva. Asawa mo ko. Ang sabi ni Lola Loida, nakikilala mo pa rin ako. Ang sabi niya, nandyan ka pa. Naririnig mo pa ako. Ano bang kailangan mo, mahal? Sino bang may gawa niyan sa'yo? Hahanapin natin sila. Nakikiusap ako sa'yo, mahal. Itigil mo na ito. Tama na. Magpahinga ka na. Nagsiiyakan na mga taong naroroon sa loob ng bahay niyon. Wala silang nakuhang sagot mula kay Alwin. Lumapit si Lita kay Eva at kanya itong niyakap. Eva, anak, alam ko marami akong kasalanan sa iyo. Sa sobrang dami, hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero humihingi ako ng tawad sa iyo sa lahat ng nagawa ko. Kasalanan kong lahat ng ito. Kung hindi ko sana itinago ang asawa mo, hindi mangyayari ito sa kanya. Ako ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Naging makasarili ako. Hindi ko tinanggap ang pagkawala niya. Unang beses niyo po akong tinawag na anak, Mama. Alam ko pong maging ako rin. May pagkakasala po sa inyo. May pagkukulang din po ako bilang anak niyo. Patawarin niyo po ako, Mama Lita. Nagyakapan ng magbiyanan. Tiningnan sila ni Alwin na may munting ngiti sa kanyang labi. Tuwid na tuwid itong lumabas ng kanilang bahay. Anak! Anak! Saan ka pupunta? Hayaan niyo na siya. Nais sa katuparan niya na ang kanyang ninanais bago tumawid sa kabilang buhay.
Yun ay ang magkaayos kayong magbiyanan. Sinundan nila ng tingin si Alwin. Doon nila nakita na humiga ito sa damuhan, malapit sa malaking puno. Doon siya nahimlay ng tuluyan at nagpahinga. Inasikaso nila ang libing ni Alwin sa mga sumunod na araw. Maraming nagulat sa pagkamatay nito. Ang pumatay sa kanya ay nahuli na sa tulong ng mga liham na iniwan nito sa isang malaking box, kung saan niya itinatago ang mahalagang bagay para sa kanya. Nakita ito ni Eva na nakatago sa isang sulok. Nagmaghanap siya ng maaaring isuot ni Alwin sa burol. Ayon sa investigasyon, dating katrabaho ni Alwin ang pumatay dito. Galit na galit ito sa kanya dahil isinumbong niya ang pandarayang ginagawa nila sa boss nito. Tinanggal ng kanilang amo ang dalawang lalaking yun. Ngunit hindi natigil ang lahat dahil gumanti sila kay Alwin. Siniraan siya nito sa kanyang mga kasamahan, kung kaya't napilitan siyang umalis sa lugar na yun. Kahit anong paliwanag niya sa mga tao ay hindi na nila ito pinapakinggan. Nakasaad din sa sulat na iniwan ni Alwin ang hiling niya na maging maayos ang relasyon ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Naisakatuparan man nila yon. Sumuko naman si Aling Lita sa mga pulis at inamin niyang siya ang pumapatay. Maraming nagalit dito. Ngunit alam ni Eva na ginawa lamang yon upang protektahan ang namatay niyang anak na siyang salarin ng lahat. Habang nakakulong naman si Aling Lita, ay siya na munang nagpapaaral sa dalawang kapatid ni Alwin na naiwan. Tinutulungan siya ng mga ito sa pagtitinda ng gulay at isda upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Ate, may delivery tayo ng gulay ngayon ha. Baka makalimutan mo. Ang supplier din po ng isda, ate. Ngayon maniningil. O siya, sige, umalis na kayo. Baka malate pa kayo sa klase nyo. Aalis na po kami, ate. Diretso na lang po kami dito mamaya ha. Mag-iingat kayo. At teka lang, may mga allowance pa ba kayo? Opo, ate. May sobra po sa baon na binigay mo nung isang araw. Alis na kami, te ah. Bye! Dumating naman ang nakangiting si Loida na dinaluhan siya sa kanyang pwesto. Abay, ang sisipag nilang dalawa, ano? Alam ko pong masaya si Alwin kung saan man po siya ngayon. Nakakasiguro ako, payapa na siya doon, iha. Masayang nakatanaw si Eva sa papalayong ribulto ng magkapatid. Napagdesisyonan niyang hindi na siya mag-aasawa ulit. Ipinangako niya sa puntod ng kanyang asawa at ng kanyang anak na aalagaan niya ang pamilyang iniwan nito sa kanya. 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 Sa kanya.